Pagdating ko sa Manila ay halos walang oras na hindi ko naiisip si May. Nagpatuloy ako sa aking buhay at madalas ko ring makita si Mang Fred sa project. Hindi ko magawang kamustahin si May lagi sa kanya dahil baka mahalata niya ang pagtangi ko sa kanyang anak. Makalipas ang ilang buwan ay nagawa kong maisang tabi sa aking puso't isipan si May. Ginawa ko na lang siyang inspirasyon sa aking trabaho. Pinagtuunan ko na lamang din ng iba yung pansin ng aking pamilya. Maraming magandang nangyari sa aking buhay dahil may naging client ako na British national. Inirefer ako ng aking boss dito upang maging sideline ko ito. Naging consultant niya ako sa kanyang malaking project na joint venture dito sa Pilipinas. Isang mataas na condominium building at isang subdivision ang aking idinisign para sa kanya. Malaki ang binayad niya sa akin at kabilang narito ay isang unit na condo at isang bahay na may subdivision na i-develop namin sa Tagaytay. Natuwa ang aking misis dahil nagkaroon na rin kami ng bakasyonan sa Tagaytay. Hindi ko pinaalam sa kanya na may condo unit na rin kami sa Manila. Sa may bandang ermita ito, nais ko sanang paupahan na lamang ito para naman may personal income ako at panggastos sa mga bagay na para lamang sa akin. Mabilis lumipas ang panahon at halos magdadalawang taon na rin ang nakaraan nang magkita kami ni Mang Fred at tuwang-tuwang ibinalita na nakagraduate na ng high school si May. Natuwa ako sa binalitang iyon ni Mang Fred, pero ang higit kong kinatuwa ay nang marinig ko na kinakamusta raw ako ni May at may larawan pang pinibigay sa akin na may dedication pa sa likod. Dear Ninong, hope you'll never forget me cause you'll always be my inspiration. Take care always, your inaanak. May PS pa. I miss you a lot. Hindi ako makapaniwala sa larawang binigay ni May sa akin dahil mas lalong gumanda ito kaysa noong huling makita ko siya. Sa pag-uusap namin ni Mang Fred ay nabanggit niya na gusto raw talagang mag-aral ni May dito sa Manila at pinoproblema talaga ni Mang Fred at ng asawa nito ang pangtustos sa martikula at ang tutuloy ang bahay nito dahil sa isang barracks lang umuwi dito sa Manila si Mang Fred kasama ang iba pang trabahador. Kinausap ko ng masinsinan si Mang Fred at sinabihan kong irerekomenda ko na lamang siya sa aking client na British upang maging katiwala at maintenance sa condominium building na kakatapos lang namin gawin dahil mas mataas ang sweldo dito. Lalong naging masaya si Mang Fred nang malaman niyang ino-offer ko sa kanya ang aking unit doon para titirhan nilang pamilya ng libre kung sakaling nandito na si May sa Manila. Nangako din ako kay Mang Fred na tutulungan ko sila sa pag-aaral ni May kung sakaling sila ay magigipit. Halos yakapin ako ni Mang Fred sa sinabi ko sa kanya at kinabukasan din, bumiyahe siya pabalik sa Mindoro upang sabihin sa kanyang pamilya ang magandang balita. Para sa akin ay naging sobrang gaan ng aking kalooban na tulungan sila. Marahil na rin siguro ay dahil kay May. Dumating ang panahon ng enrollment nang sunduin namin ni Mang Fred ang kanyang mag-ina sa pier. Malayo pa lamang ay kapansin-pansin mo na ang isang natatanging dalaga na nakasuot lang ng white t-shirt at fitted na maong na umaayon sa hubog ng napakaganda niyang katawan. Parang gustong lumukso ng aking puso nang sa malayo pa lamang, isang matamis na ngisi ang pinukol sa akin ni May. Mas lalong nagmukhang ganap na dalaga na si May dahil malapit na siyang mag-18 years old. Kapansin-pansin na pinagtitingin na siya ng mga kalalakihang nadadaanan niya dahil talagang napakaganda niya. Hi Ninong, sabay halik sa aking pisngi. Ikaw talaga, hindi ka pa rin nagbabago ha? Pilya ka pa rin. Pabiro kong sabi kay Mia. Tumuloy kami sa aking condo unit na kanilang titirhan. 2 bedrooms ito at halos kinumpleto ko na nga ang gamit dahil ang bala ko talaga dito sana nung una ay pauupahan. Ngunit dahil kay May ay naiba ang aking plano. Tuwang-tuwa si May sa condo unit at agad na tumuloy sa kanyang napiling kwarto. Nagpaalam na muna ako dahil kailangan ko munang umuwi dahil nakapangako akong may date kami ng aking asawa sa gabi. Sinabihan ko na lamang silang babalik ako bukas at sasamahan ko si May na mag-enroll. Hinatid ako ni May hanggang sa koridor at nang magbukas ang elevator at walang sakay, ay sumama pa rin sa loob si May sa akin. Nasa 15th floor kasi yung unit ko. Laking gulat ko nang bigla kong siniil ng halik ni May sa labi at sabay nagpasalamat sa lahat ng aking tulong para sa kanilang pamilya. Gagantihan ko na rin sana siya ng halik nang biglang mag-stop at bumukas ang elevator dahil may sasakay na kaya mabilis na ring lumabas si May at nagpaalam.
Para ako natulala sa ginawa ng babaeng yun dahil muling nagbalik ang lahat ng alaala naming dalawa sa aking isipan. Pagkatapos naming mag-date ng aking asawa ay mayroong naganap sa amin. Nagtataka ng labis ang aking misis kung bakit ganadong-ganado ko at parang sabik na sabik. Sa totoo lang kasi ay si May ang nasa isip ko ng mga oras na iyon. Kinabukasan, muli akong bumalik kina May at sinamahan ko siyang magpa-enroll. May kakilala kasi ako sa sikat at isang exclusive school sa Vito Cruz at hindi rin ako nahirapang i-endorse si May dahil valedictorian pala ito sa kanilang school kaya mabilis itong natanggap at naihanay pa sa mga scholar. Lumipas ang isang semester at na-maintain ni May ang kanyang grade kaya halos wala rin kaming binabayarang tuition fee. Wala na rin naging problema sa daily allowance niya dahil malaki na rin naman ang tinatanggap ng kanyang ama sa pagiging head maintenance ng building. Madalas kaming mag-mall ni May pag may free time ako at wala siyang pasok. Sinisikap kong wag mahulog sa tukso sa kanya, kung kaya't nakukontento na lamang ako sa pa-holding hands, paakbay-akbay at paminsan-minsan paghalik sa kanyang labi. Bilib din ako sa kanya dahil kaliwat kanan ng kanyang manliligaw at puro magagarang kotse pang naghahatid sa kanya. Pero talagang masyado atang seryoso sa pag-aaral si May at may pangarap talaga kung kaya't hindi nagkaka-boyfriend. Binilhan ko rin siya ng cellphone at laptop na madalas namin gamitin upang mag-usap. Magde-December noon ng one time, kinailangan kong pumunta ng Baguio para sa isang site inspection. Friday night noon at dumaan lamang ako sandali ka na May. Nadatnan ko sila Mang Fred at ang kanyang asawa na nanonood ng TV. Pagdating ko, tinanong ko kung nasaan si May. Mismo ang mag-asawa pa ang nagturo at nagsabi na nasa room daw niya ito at nakikinig lang daw ng music at puntahan ko na lamang daw kung gusto ko. Ganon katiwala sa akin ng mga magulang ni May. Marahil ay talagang respeto at pagtanaw na lamang ng utang na loob sa lahat ng kabutihang na idulot ko sa kanila. Naku, engineer, kanina pa yung inaanak mo sa room niya at ayaw pa ngang kumain yan dahil libang na libang sa pakikinig ng mga CD niya. Wika ni Aling Marta. Nakakahiya naman po kung tutuloy-tuloy ako sa kwarto niya. Pasintabi ko kay Aling Marta. Hay nako, engineer, bahay mo to no at may karapatan ka sa lahat ng sulok dito. Sabi naman ni Mang Fred. Dahan-dahan kong binuksan ng pinto ng room ni May at nakita ko nga siyang naka-headphone at naka-short lamang. Hindi niya ako napapansin. Marahil ay naka-full volume ang CD player. Bahagyang tumagilid si May. Isinara ko ang pintuan at marahang inilak yun. Mula sa likod ni May ay niyakap ko siya na kanya namang kinagulat. Ninong, ikaw ha, manggugulat ka pa. Magsasalita pa sana siya nang bigla ko siyang siniil ng halik. Nagpaubaya si May. Ngunit ilang sandali lamang may kumatok sa pintuan kaya mabilis kaming nag-ayos ng aming mga sarili. Kunwari ay nakikinig na rin ako ng CD at dali-dali kong sinuot ang headphone para hindi mahalata ang ginawa ko. Si May ang nagbukas ng pintuan at si Aling Marta pala iyon na nagyayayang kumain. Kunwari hindi ko napapansin siya kaya napangisi lamang ito na wala ang hinala sa matagal sa di agad pagbubukas ng pintuan at si May naman ay nagsabing nasa CR siya kanina kaya hindi marinig ang katok ng kanyang ina. Habang kumakain, sinabi kong papunta ako ng Baguio at Sunday pa yung balik ko. Tinatanong ko silang lahat kung anong gusto nilang pasalubong, ngunit iba ang sinagot ni May. Tinanong niya kung pwede ba raw siyang sumama dahil hindi pa raw niya pinupuntahan ng Baguio at balita niya raw ay talagang malamig doon. Sinabi kong pwede naman siyang sumama, yun nga lang ay kung papayagan siya ng kanyang mga magulang. Unang nagpaalam si May kay Aling Marta at sinabing kung papayagan ka ng ama mo ay okay sa kanya. Nang si Mang Fred na ang kanyang tinanong, ay sinabing kung hindi daw makakaistorbo si May sa lakad ko ay okay lamang sa kanya. Tinanong lang ako ni Aling Marta kung saan matutulog si May. Sinabi kong pwede po akong kumuha ng isa pang room para kay May at habang may meeting ako, pwede siyang mamasyal o mag-stay dun sa hotel. Sa madaling sabi, ay nakabiyahe kami ni May at pagdating namin sa hotel, ay nagpunta agad kami sa information upang kumuha ng 2 kwarto. Pero ang sinagot sa amin ng receptionist, "We are very sorry because what we could only offer right now is 1 suite room only. The rest were already taken." Ibig sabihin lang
ay magkatabi kaming matutulog ni May sa isang room at bed na walang sinumang makakaalam. Nagkatinginan kami ni May bago ko kinuha yung susi sa roomboy. Pagsapit namin sa loob ng room ay tinungo ni May ang CR, samantalang tinawagan ko naman ang project coordinator ko doon sa Baguio upang ipaalam na dumating na ako at papunta na ako sa mismong site maya-maya lamang. Paglabas ni May, tinanong ko siya kung okay lang ba na sa isang room lamang kami mag-stay mamayang gabi. Tumangulang si May at dumiretso sa kama marahil ay pagod at napuyat sa biyahe. 6 AM pa lamang kasi nang dumating kami dito. Naligo na ako at nag-ayos ng sarili. Paglabas ko ng banyo ay tulog si May. Nakakatuwa siyang pagmasdan dahil kala mong isang anghel na natutulog. Medyo tinapik-tapik ko siya upang magising dahil magpapaalam muna ako papuntang site. Hindi ko siya pwedeng isama kasi doon dahil kakilala ni Mrs. ang mga kasamahan kong engineer. Mahirap na't baka magkabistuhan. Sinabihan ko si May na kung sakali magutom ay i-dial lamang sa telepono at sasagutin siya ng operator para kunin ang order niya. Bago ako umalis ng room, pinabaunan pa ako ni May ng isang masuyong halik. Napakasarap na almusal dahil matagal na naglapat ang aming mga labi. Matapos kong bilinan si May ay umalis na ako. Hindi pa man ako nakakalayo ay parang gusto ko nang bumalik sa kwarto kung saan naghihintay si May. Natapos ang aking site inspection at meeting ng mga 3 PM na. Paminsan-minsan, tinetext ko si May at inaalam ang kalagayan niya. Kaya lalo ako nasasabik na makabalik na. Pabalik na ako sa hotel at kung ano-ano ang sumasagi sa aking isipan, lalo na nang mag-ring ang aking cellphone at si Mrs. ang tumatawag. Kinakamusta ako at nag-aalala kasi hindi man lang ako nakatawag kanina nang makarating ako sa Baguio. Pati ang mga anak ko'y nag-aagawan sa telepono para lamang ako'y makausap. Nakukonsensya ako sa totoo lang dahil alam kong mahal na mahal ako ng aking pamilya. Samantalang ako'y narito at may kasamang kinahuhumalingang napakagandang babae. Ilang sandali lang ay maaari na akong tuluyang mahulog sa tukso at posibleng ikasira ng aking pamilya. Pagbukas ko pa lamang ng pinto ng room namin ay agad akong sinalubong ni May. Niyakap niya ako at mahigpit na sinabing na miss niya ako. Ganun kalambing si May. Bagong paligo siya at napakabango. Ninong Sam, mamasyal ba tayo sa labas? Tanong ni May sa akin. Tumango ako at lumabas nga kami kung saan-saan kami nagpunta at halos nalibot na namin ang magagandang tanawin sa Baguio. Pasado 9:00 na ng gabi at nasa Burnham Park kami at magkatabi sa isang bench. Ewan ko ba pero aminin ko na napakasaya ko sa piling ng babaeng to. Masyado akong proud kanina habang namamasyal kami dahil halos lahat ng makakasalubong naming mga kalalakihan ay hindi maiwasang lingunin ang kagandahan ni May. Pansamantalang nananahimik siya kaya nakakakuha ko ng tiyempo upang magtanong. May, masaya ka ba kapag kasama ko? Opo naman Ninong, masayang masaya. Sagot ni May sa akin. Love mo naman ba ako? Pahabol na tanong ko sa kanya. Syempre naman Ninong Sam, love na love kita. Sabay halik ni May sa aking pisngi. I love you May. Pautal na sabi ko sa kanya. Natawa lamang si May at sinabing, si Ninong talaga oh, pag narinig ka ng misis mo, yari ka, baka pati ako, lusubin nun. Teka Ninong, nililigawan mo ba ako? Hindi ako makasagot sa tanong niya dahil naguguluhan talaga ako sa sitwasyon. Ibig palang sabihin ay hindi pala pag-ibig bilang isang kalaguyo ang namamagitan sa amin ni May. Ninong ha, walang ganyanan kasi kapag nalaman nila itay at inay na nililigawan mo ko ay hindi na ako papakausap at pasasamahin sa iyo. Alam lang talaga kasi nila na napakabait mo sa akin at nagmamalasakit ka sa pamilya namin. Isa pa'y may pamilya ka na't kaya tiwala sila sa'yo. Paliwanag ni May sa akin. Naunawaan ko naman talaga na mali yung ginagawa ko at nadadarang lang talaga ako sa napakagandang babae ito at sa pagpaparaya niya sa akin na magawa pa minsan-minsan ko sa kanya ang mga bagay na lagpas na sa limitasyon. Sayang nga lang bakit nauna lang akong pinanganak at ngayon ko lamang siya nakilala? Pero palaisipan pa rin sa akin kung bakit nahagan ko siya at niyayakap hanggang gusto. Marahil ay walang mali siya para sa kanya yun. Sorry May ha, nagbibiro lang naman ako Palusot ko na lamang. Medyo giniginaw na si May kaya nagiya na siyang bumalik sa room namin. Pagsapit namin sa room
ay nag-hot shower lang muna si May at nagbihis ng pangtulog. Grabe kasi ang kasuotan niya, may kanipisan iyon. Mula sa likod ko ay umakap si May sa akin. "Ninong, tama na yan, matulog na tayo." Sabi niya sa akin. Kahit sino siguradong lalaki ay isa lang kaagad ang gagawin sa mga oras na yun. Pero dahil nga sa napag-usapan namin kanina ay parang nagkaroon ng kaunting hadlang. Isinara ko ang aking laptop at sinabihan ko siyang maliligo lang muna ako at susunod na ako sa kanyang matulog. Bumalik na sa kama si May at binuksan ng TV. Ako naman ang tumuloy sa CR. Habang nasa shower ako ay nagtatalo na naman ang aking isipan. Laman ng aking isipan si May, ang aking pamilya at ang mababait na magulang ni May. At sa puntong yun ay hindi ko maiwasan ang isipin si May, ang kanyang kagandahan. Kusa namang may nabuhay sa aking katawan, sa aking imahinasyon ay ginagawa na namin ni May ang bagay na iyon. At tagumpay nga akong narating ang dulo. Lumabas ako ng banyo matapos magbihis. Nakita ko si May na nakaidlip na sa panonood ng TV at nakasandal sa headboard ng kama. Hirap ako sa sitwasyon ko dahil pilit na pinaglalabanan ko ang tukso na nakahain sa aking harapan. Pinatay ko na ang TV pati yung ilaw. Tanging lampshade lang ang tinira kong nakabukas. Inayos ko si May sa paghigat, tumabi na ako sa kanya. Tinitigan ko si May sa kanyang pagtulog at para sa akin, hindi ko pagsasawaan ang angking niyang kagandahan. Hinimas ko ang kanyang noo at hinagod ang kanyang mahabang buhok. Napapabuntong hininga na lamang ako nang sinubukan kong halikan siya sa dulo ng kanyang ilong. Matutulog na lang sana ako nang biglang bumiling si May at umangklas sa pagyakap sa akin. Pigil man ay medyo may dating sa akin. Damang-dama ko ang init ng hininga ni May na tumatama sa aking pisngi. Ilang sandali pa, hindi ko na talaga mapigilan ang aking sarili. Marahan akong pumihit ng pwesto at siya ay aking inalalayan. Mapangas kong hinalikan sa labi si May. Napakalambot nito at medyo makipot. "Ninong, ikaw ha, sinasamantala mo yung pagtulog ko ha." Parang batang sambit sa akin ni May. Hindi naman niya ako tinutulan, bagkus ay nagparaya pa siya. Hindi ko maipaliwanag ang aking sarili kung bakit nanggigilid ang aking mga luha sa kasabikan habang nasasarili ko si May ng buong laya. Parang pakiramdam ko, ako na ata ang pinakamaswerteng lalaki sa balat ng lupa. Pinupog ko ng halik ang bawat bahagi ng mukha ni May, sa tenga, sa ilong at sa ibang parte. Nang bigla na lamang ako na itulak ni May at sinabing, "No, that's not right anymore. It's off limit. Hanggang dito na lamang, Ninong. Sana nauunawaan mo ko't iginagalang yung gusto ko." Medyo may taas ng tono na boses ni May. "Pasensya ka na, medyo nadala lang talaga ako eh." Ititigil ko na sana't matutulog na ako nang si May ay kumilos at muli niya ako hinalikan sa aking labi. Nagyakap na muli kami, ngunit sa pagkakataong ito ay ibang-iba na. "Hayaan mo ko, Ninong, yung gumawa ng paraan para wag ka lang mabitin," bulong sa akin ni May. At ginawa nga sa akin ni May ang bagay na makakapaghatid sa akin sa dulo. Kahit papaano naman, okay na rin sa akin yun. Kinausap ako ni May at nagsorry siya. Sinabi niyang may pangarap din kasi siya sa buhay at pinangako din niya sa kanyang sarili na iingatan nito ang kanyang pagkababae hanggang sa ikasal siya. Ibibigay lamang daw niya ang kanyang puri sa lalaking kanyang pakamamahalin. Pasalamat pa rin ako kahit papaano. Sa akin nga lang daw siya pumapayag na humantong kami sa ganito dahil may tiwala siya sa akin at alam niyang hindi ako lalagpas sa limitasyon. At nakita din daw niya talaga sa akin ang pagmamalasakit ko sa kanyang mga magulang. Sayang nga lang daw talaga't may pamilya na ako dahil hindi raw ako mahirap mahalin sa kabila ng agwat ng aming edad. Sa totoo lang, medyo napaluha ako dahil labis kong hinangaan ng babaeng ito sa kanyang prinsipyo. May puwang na talaga si May sa puso ko at marahil ay alam na niya ito at ayaw niyang siya pa ang naging dahilan upang iwan ko balang araw ang aking pamilya kung sakaling siya ang aking piliin. Natulog kami ng magkayakap at paminsan-minsan inuulit namin ang ginawa namin kanina pero hanggang dun lang talaga. Pagdating namin sa Manila ay hinatid ko siya sa kondo at ako naman ay umuwi ng bahay. Nung gabi ding yun ay muling may naganap sa amin ng aking asawa. Pero
Si May ang laman ng aking isipan. Pinilit ko na limutin si May, alang-alang sa aking pamilya. Naging madalas ang paglabas namin ni Mrs. upang muling buhayin ko ang aming pagmamahalan. Paminsan-minsan, nag-check-in kami sa mga motel para muling sariwain namin ang aming ginagawa noong kami magkasintahan. Tuwing weekends naman ay kumpleto kaming pamilya kung mamasyal at kadalasan ay sa Tagaytay kami nagpupunta. Dati ay madalas akong i-text ni May o kaya naman ay i-miss call. Sinasadya ko namang wag sagutin at di rin nagtagal ay natigil ito. Sa tingin ko ay nagtagumpay ako na makalimutan si May. Makalipas ang mahigit na 1 taon ay nangyari ang aking pinakaiiwasan. Nagkita kami ni May. May, ikaw ba yan? Nagulat kong pagbati sa kanya. Nakita ko siyang nakatayo sa kahabaan ng ermita at parang naghihintay ng sasakyan. Tara, sakay ka na. Alok ko sa kanya at pinaunlakan naman niya agad ako nang pumasok siya sa aking kotse na parang humahangos. Ipinark ko muna sandali. Ninong Sam, mabuti po't nagkita tayo. Nangangatal na tinig ni May. Bakit ba, may problema ba? Tanong ko sa kanya. Bigla siyang napaluhat, sinabi ang kanyang ina ay inatake sa puso't nasa kondo pa rin. Tatawag nga sana siya ng taxi at dadalhin nila ni Mang Fred sa hospital. Nang malaman ko ito'y pinaharurot ko ang sasakyan at tinungo ko ang kondo na malapit na sa pinagkakitaan ko kay May. Isinugod namin sa emergency room ng isang hospital si Aling Marta at naagapan naman. Naawa talaga ako sa pamilya ni May nang madatnan ko sila kinabukasan nang bumalik ako sa hospital. Nasa kama na si Aling Marta at nagpapahinga na samantalang si Mang Fred naman ay namumugto ang mga mata. Wala kasi silang sapat na pera upang maipambayad sa hospital para sa paglabas ni Aling Marta. Naroon din si May at nasa tabing bintana at patay mali siya. Malayo ang tingin at malalim ang iniisip. Alam kong batid niya na naroroon ako. Gustong-gusto kong lapitan at kausapin sana si May. Kaya lang ay natatakot na naman ako mapalapit muli sa kanya. Niyaya kong samahan ako ni Mang Fred sa accounting office ng hospital at tinanong namin kung magkano ang bill. 85,000 daw lahat, pati na yung mga gamot na inireseta. Sinabihan kong wag nang malungkot si Mang Fred dahil tutulungan ko sila. Halos mapasigaw sa tuwa bago ko niyakap ni Mang Fred nang inabot ko sa accounting officer ang aking Visa credit card. Pagkatapos ng transaksyon ay dumiretso na ako uwi sa aming bahay at hindi na nagpaalam pa kay May. Sinabihan ko na lamang si Mang Fred na papasyalan ko na lamang sila sa kondo pag nakalabas na sila at pag may time na ako. Makaraan ng ilang araw, sinadya akong puntahan ni Mang Fred upang muling magpasalamat. Ewan ko ba, pero hindi ko talaga napigilan ang aking sarili na tanungin si May. Doon sinabi sa akin ni Mang Fred na papansin niya ang kanyang anak na palagi na lamang malungkot at parang wala sa sarili kong minsan. Napapansin niya na ito noong hindi na raw ako dumadalaw sa kondo. Pag tinatanong daw ni Mang Fred si May, wala naman daw problema itong sinasabi, pero talagang unti-unti na nga raw itong napapabayaan din ng pag-aaral. Engineer, sa tingin niyo, ano po kayang nangyayari kay May? Tanong sa akin ni Mang Fred. Para lang matapos ang usapan namin ni Mang Fred ay sinabi ko nga, hayaan niyo po't susubukan ko siyang kausapin. Pero sa totoo lang, wala talaga akong balak pa. Kinamusta ko lamang din sa kanya ang condo unit ko at sinabi naman ni Mang Fred na maayos na maayos. Sabihin ko lang daw kung kailangan ko na at lilinisin daw kaagad nila ito. Naku, hindi naman ho sa ganun. Basta Mang Fred, gamitin nyo na lamang hupo mo na yun hanggat gusto nyo. Basta ingatan nyo lang ho. Huling habilin ko bago ako umalis. Sinabi ko muli sa kanya na baka bumisita ako next week sa kanila para dalawin si Aling Marta. Buwan ng Disyembre noon at malapit ng magpasko. Next week nga ay bakasyon na ng mga bata sa eskwela. Kaya't plano ng aking mag-iina na sa Tagaytay kami magpapasko. Tandang-tanda ako, December 21 yun at napagkasunduan naming pamilya na mauuna sila sa Tagaytay at susunod na lamang ako sa December 23 ng gabi dahil kailangan ko pang mag-report sa opisina hanggang sa date na iyon. Kinabukasan, pagkagaling ko sa trabaho umuwi ako ng bahay. Mag-isa lamang ako. Medyo na-bored ako at nagpasyang bisitahin ko na lamang muna si Aling Marta sa kondo. Dumaan lang muna ako sa Red Ribbon para bumili ng Black Forest cake upang ipasalubong sa pamilya ni Mang Fred.
Medyo kinakabahan nga ako dahil tiyak na naroon si May at makikita ko na naman siya. Pagdating ko sa kondo ay kumatok ako sa pintuan. Medyo nagtagal na ako sa pagkatok, ngunit wala pa rin nagbubukas ng pintuan. Inakala ko na walang tao at baka umalis lang sila kaya't nagpasya na akong sa loob ko na lamang hihintayin. Total naman ay may duplicate ako ng susi. 9 PM na nang nasa loob ako ng unit. Umupo muna ako sa sofa at nanood ng cable. Maya-maya may narinig ako nagbubukas ng pintuan. Sasalubungin ko sana sila sa pagpasok nang bigla ko namangha dahil si May lang ang pumasok. Parehas kami nagkabiglaan nang magkita kami sa loob pagkasara niya ng pintuan. Ha? Ninong Sam? Kayo pala, kanina pa po ba kayo? Nabiglang tanong sa akin ni May. Hinahanap ko ang kanyang mga magulang at tinanong kung nasaan ang mga ito. Hinatid ko po sa pier sina Ina at Itay dahil gusto nila na sa Mindoro na lamang magpasko. Susunod po ako sa kanila sa December 24 dahil mag-anak pa po kasi ako ng binyag ng anak ng pinsan ko sa December 23 sa Valenzuela. Nang malaman ko ito, ay agad ako magpapaalam na sanang umuwi dahil dalawa lang kami sa kondo ngayon. Medyo lumungkot si May at may tinanong sa akin. Ninong, galit po ba kayo sa akin? Bakit niyo po ako iniiwasan? Hindi ko malaman yung isasagot sa kanya dahil sa tagpong yon ay nanggigilid na ang mga luha ni May. Mahirap ipaliwanag, May, kung alam mo lang kung gaano kahirap para sa akin ang ginawa ko. Naiintindihan ko po kayo pero ayoko na rin pong lokohin pa yung aking sarili, Ninong, dahil mula nang hindi ka na nagpapakita sa akin ay parang nagbago yung takbo ng mundo ko. Gabi-gabi po akong umiiyak dahil namimiss ko po talaga kayo, pati po yung mga ginagawa natin. Wika sa akin ni May. Sinisisi ko po yung sarili ko dahil maraming bagay po kung gustong sabihin sa inyo na hindi ko nasabi nun. Sadya pong napakabuti nyo sa aming pamilya at alam ko pong hindi na namin kayang matumbasan pa ang kabaitang yon, lalo na po sa ginawa nyo sa aking pinakamamahal na ina. Lumuluhang pahayag sa akin ni May. God, kung alam mo lang, May, na ang lahat ng iyon ay ginagawa ko para sa iyo at dahil sa labis na pagmamahal ko sa iyo na alam kong hindi maaaring mangyari pa dahil pamilyado na ako. Pagkasabi ko ng mga bagay na yon ay tinungo ko ang pintuan at akmang lalabas na sana ako nang bigla ko niyakap ni May mula sa aking likuran. Ninong, mahal na mahal kita. Please, wag mo kong iwan ngayon, please. Masyadong mahigpit ang yakap at pagpipigil sa akin ni May habang patuloy siyang umiiyak at nakikiusap. Nadala na rin ako sa sitwasyon at muli na nga akong bumigay. Humarap ako sa kanya at niyakap ko siya ng napakahigpit din at sabay luha kong sinabi na mahal ko talaga siya. Masyadong naging maemosyon kami ng sandaling yon. Kapwa nag-uumapaw ang aming mga galak at sabik na sabik sa yakap ng bawat isa. Tumagal pa ng mahigit 10 minuto na hindi kami nagkikibuan at hinahayaan lang naming dumaloy ang aming mga luha. Kapwa namin dinadama ang init ng aming mga yakap. Nang humupa na kami, ay nagtitigan kami sabay na binigkas namin ang salitang I love you. Para kaming bagong kasal nang bigla akong binuhat si May at tinungo namin ang kanyang kwarto. Kapwa kami nangangatog ng dahan-dahan ko siyang hiniga sa kanyang kama. Dahan-dahan ay nilapit ko ang aking labi sa labi ni May. Malaya na kami sa pagkakataong ito at wala nang hadlang sa bawat kinikilos namin. Hanggang sa hinayaan na naming pakawalan ang nararamdaman namin sa isa't isa. Tuluyan kami nahulog sa kumunoy ng pagkakasala. Halata ang pagkauhaw namin sa isa't isa. Wala na kaming pakailam ng mga oras na yun dahil na rin sa panggigigil sa isa't isa at ilang sandali pa, hingal kami pareho at masayang masaya kaming narating ang dulo. Tinanghali na kaming nagising ni May. Napakasaya namin dahil kala mo'y si Eva at Adan kaming palakad-lakad sa loob ng kondo. Ginawa naming almusal ang cake na binili ko kagabi. Dinakot ko ang cake sa pamamagitan ng aking mga kamay at pinahid ko yun kay May. Talagang nilubos at sinulit namin ang araw na yun. 1 PM na kami pansamantalang naghiwalay ni May dahil babalik siya sa school samantalang ako naman ay uuwi upang magbihis. Nagkasundo kami na sa bahay namin kami matutulog mamaya dahil ako lang naman na mag-isa roon. Kinagabihan ay sinundo ko siya sa school at tumuloy kami sa aming bahay. Naligo muna kaming dalawa pagdating roon at pagkatapos naming maligo, aksidente kong natabig ang family portrait namin
Isang malakas na ingay ang dinulot nito kung saan nabasag ang frame at salamin na to. Parang binuhusan kami kapwa ni May ng malamig na tubig nang mapansin namin ang mismong picture naming pamilya ay napunit sa gitna. Sa senaryong iyon ay nagkatinginan kami at nabahala. Parang natauhan si May at habang nag-aayos ng sarili ay paulit-ulit na sinasabing, "Mali to, maling-mali. Mali tong ginawa natin." Umiiyak si May at parang nakukonsensya sabay patakbong lumabas ron. Tinangka ko siyang habulin ngunit nakasakay agad siya ng taxi. Bumalik ako sa kwarto upang ayusin ang nabasag na portrait. Habang nililigpit ko ang mga pirasong bubog ay parang kinikilabutan ako dahil pakiwari ko ay nakatitig sa akin ang misis at ang mga anak sa picture. Parang inuusig nila ako. Hindi sinasadya na nahiwa ako sa daliri at natapakan mismo ang pinakagitna ng basag na portrait. Doon nagsimula akong magulgol. Matagal ako umiyak at panay ang pagsisisi ko sa aking sarili dahil tuluyan ako nahulog sa kumunoy ng pagkakasala. Ganon din si May. Agad kong tinawagan ang aking pamilya sa Tagaytay at humingi ng sorry. "Sorry? Bakit, Sam?" Tanong sa akin ng misis. "Ha? Sorry dahil baka malita ko ng kaunti sa pagpunta ko dyan mamaya. At sorry kasi nabasag ko yung portrait natin. Yun lang pala. Okay lang yun, Sam. Ang mahalaga hindi tayo nasira. I love you." Huling sabi sa akin ni misis bago sinabihan ko rin siya ng I love you too. Kinagabihan, dumaan at bumalik ako sa kondo upang kausapin si May ngunit wala na siya. Natapos ang Pasko't Bagong Taon, hindi pa rin bumabalik silang pamilya. March na nang dumating si Mang Fred na mag-isa sa Manila at hiniling sa akin kung pwede ba raw ako makausap ng sarilinan dahil napaka-importanting bagay ang aming pag-uusapan. Kinabahan na ako dahil sa palagay ko ay alam na nila ang tungkol sa amin ni May. Marahil eto na yung pinaka-pinangangambahan kong mangyari sa aking buhay. Malaking iskandalo ito pag nagkataon. Kinagabihan ay nagtungo ko sa kondo kung saan ay naghihintay si Mang Fred sa akin. Nagulat ako dahil nakaimpake na ang mga gamit nila. "Mang Fred, anong ibig sabihin na to?" "Engineer, tungkol kay May ang problema. Buntis siya at mahigit 2 months. Hihingi sana ako ng patawad at magpapaliwanag." Nang biglang dugtungan pa ni Mang Fred ang kwento. Isang mayamang kaklase niya raw ang may kagagawan ng pagbubuntis niya at ayaw niyang sabihin sa amin kung sino ito dahil ayaw din daw itong panagutan. "Ho? Classmate niya?" Pagulantang nasagot ko kay Mang Fred. Alam kong hindi totoo yun dahil sinabi sa akin ni May na ako lang talaga yung lalaking dumaan sa buhay niya. Napatunayan ko rin ito dahil ako lang talaga ang nakauna. Hindi pala sinabi ni May ang katotohanan na ako ang ama ng kanyang pinagbubuntis. "Baka ho, engineer, isauli na namin sa inyo ang kondo na ito. Total, titigil na rin naman sa pag-aaral si May at sa Mindoro na lang muli kami maninirahan dahil mas bumilis ang pag-recover din ni Marta dun eh." Wika ni Mang Fred. "Wag ho kayo mag-alala at sisikapin kong malaman kung sino talaga yung ama ng bata para makahingi man lang tayo ng suporta." "Wag na ho siguro, engineer, dahil ayaw na rin naman ni May na makita pang muli yung lalaki." Yun ang huling katagang sinabi ni Mang Fred bago siya tuluyang nagpaalam. Naawa talaga ako sa kanya at sa asawa niya, lalo na kay May. Pakiramdam ko'y sinira ko ang kinabukasan niya. May naisip akong paraan para mapagtakpan ko lahat ng kasalanan ko sa kanila. Makaraan ng 1 buwan ay binenta ko ang aking condo unit sa isang foreigner sa halagang 5 million pesos. Tumungo ako sa Mindoro na mag-isa at pinuntahan ko ang pamilya nila May. Nagulat ang mag-asawa nang makita akong dumating. Agad kong kinausap sila habang wala si May at nag-imbento na lamang ako nang sinabi ko na nakilala ko yung sinasabing classmate ni May na nakabuntis sa kanya. Kunwari pa'y sinabi ko rin na nagkataon pa na kaibigan ko pa pala yung mga parents ng lalaki at mayaman at kilalang tao sa lipunan. Sinabi ko na makipag-usap ako sa mga ito at humingi na lamang ng konsiderasyon na hayaan na lamang daw at wag nang habulin pa yung anak nila dahil nasa Amerika na raw ito, ngunit may pinapabigay para sa mag-ina. Hinabot ko ang 1 bag sa kanila na kung saan ay nilagay ko ang halagang 2.5M, kalahati sa napagbilhan ko ng kondo at yung kalahati naman ay para sa aking pamilya. Para sa akin, hindi pa nga sapat yun para tumbasan ang pag-ibig ko kay May at sa magiging anak namin. Hindi nga makapaniwala sila Mang Fred at Aling Marta sa laki ng halaga. Biglang dumating si May at nakita ko na may kalakihan na ang tiyan na to.
Iiwas pa sana ito't muling aalis, ngunit sinabi kong hindi na ako magtatagal at hinatid ko lang yung pinadala ng ama ng batang nasa sinapupunan niya at sana'y makatulong ito para mapalaki ang bata ng maayos at para na rin sa kanyang kinabukasan. Sa huli ay sinabi ko kay May sa harap ng kanyang mga magulang na may huling habilin yung lalaki para kay May. Mahal na mahal ka daw niya, May. Lumuha si May sa pagkakasabi kong yun habang nakatingin sa akin. Hindi ko napigilan ang aking sarili at niyakap ko si May. Sabay bulong ko sa kanya na lagi ako narito para sa kanilang mag-ina. Masaya nila akong hinatid sa sakayan at sa pagkakataong ito ay muli kong nasaksihan ang tamis ng ngiti ni May sa kanyang mga labi. Nagkakaintindihan na kami. Lumipas pa ang 1 taon, naging tunay na ninong na ako. Ninong ng sarili kong anak kay May. Samantalang nagpasya na kami na ipagtapat sa kanyang mga magulang ang buong katotohanan. Wala na rin naman silang mga gagawa dahil parehas namin nagustuhan ni May ang nangyari. Nakadalaw na ako sa kanila at nakakapagbakasyon sa tuwing may free time. Natural sa kwarto ako ni May natutulog at walang humpay ang ginagawa namin. Pero sa pagkakataong ito ay naging maingat na kami upang hindi na masundan pa yung anak namin. Malinaw ang naging relasyon namin ni May dahil alam namin na pansamantala lamang itong relasyon namin kaya't malaya siyang nakakahanap ng kanyang maituturing na tunay na asawa pagdating ng araw. Samantalang ako naman ay lalo pang naging matibay ang samahan naming pamilya at napakasaya nila dahil naipasyal ko silang lahat sa Hong Kong Disneyland. Napalago nilang mag-anak ang perang binigay ko sa kanila. Samantalang si May ay nagpatuloy sa pag-aaral sa Manila at nakapagtapos. Nakakatuwa ang isipin noon na kahit may boyfriend na siya, patuloy pa rin namin ginagawa ang bagay na yun tuwing lihim kaming nagkikita. Sa ngayon, may asawa na si May at nasa London na sila ng kanyang pamilya kasama ng aking inaanak. Anak pala na kamukhang kamukha ng kanyang ninong.